Good afternoon, guys. Ito naman aking sasabihin yun ay patungkol naman ito sa isang pamilya na hindi nagkakasundo. Alam nyo, guys, napakahirap sa isang pamilya ang hindi nagkakasundo. Kung tutuusin, nakakahiyang tingnan pag hindi nagkakasundo ang isang pamilya, ang magkakapatid. Napakasakit. Lalong-lalo na siguro sa magulang. Masakit makita ng isang magulang na ang kanilang mga anak ay nag-aaway-away. Alam niyo po ba, naranas ko yan, mga ganyan. Naando na sa punto na nagkakaaway-away ng dahilan sa pakikialam ng mga kapatid. Minsan po talaga may mga kapatid tayo na masyadong pakialamira. Hindi mawawala yun sa isang pamilya. Merong isang kapatid na bida-bida na para feeling kaya niyang anuhin ang lahat ng kapatid niya, diktahan kung ano mga dapat gawin. Napakahirap isipin na ang magkakapatid ay ganyan nag-aaway-away. Kumbaga para sa akin naman, dapat anong gusto ng kapatid mo, pabayaan mo, suportahan mo anong mga gusto mo, lalo pa siya ay nasa tamang edad na rin. Pwede pa siguro kung halimbawang minor de edad pa, pwede pang pakialaman dahil talagang hindi pa naman talaga niyan alam kung ang mga dapat niyang gawin, ang mga desisyon niya sa buhay. Totoo yan. Pero yung mga taong mga nasa tamang edad na, siguro naman wala naman siguro ng pakialam ng mga kapatid mo nakakatanda sa'yo na pakialaman ka kung ano mga gusto mo sa buhay mo dahil nasa tamang edad ka na. Kaya yan ang kadalasan pinag-aawayan ng mga magkakapatid, ang mahilig makialam sa buhay ng kanilang kapatid. Kung kayo ang tatanungin, pwede namang huwag yung pakialam ng kapatid nyo, di ba? I-guide nyo na lang kung saan siya dapat. Huwag nyo na lang pakialaman. Kung halimbawang nakikita nyo na, oops, mali na yung ginagawa mo. Kahit pa sabihin nasa tamang edad na siya, kung nakikita mo mali na ang ginagawa, saka mo sabihan. Kasi minsan talaga, di mo maiwasan yan. Na may mga kapatid na sikupal, bida-bida, kumbaga. Feeling niya, siya ang magaling. Siya ang nakakaalam ng lahat. Kaya syempre naman, alangan hindi ka naman umano dun. Hindi ka mag-against dun sa mga sinasabi niya. Dahil unang-una, nasa tamang edad ka na. Hindi ka naman na paslit para pagparasabihan pa kung ano mga dapat mong gawin. Kaya, sa mga kapatid dyan na feeling sila na ang nakakaalam sa lahat, shout out sa inyo. Baguhin nyo yung ugali nyo. Dahil unang-una, nagkakasakitan kayo. Pangalawa, naapektuhan din ang mga magulang nyo kung mga buhay pa. Masakit sa loob nila na nakikita yung mga anak nila nag-aaway-away. Simple lang naman ang isang pamilya na masaya. Huwag kayong magpakialaman kung ano mga gusto ng bawat isa. Sa kanyo lang sabihan
kung nakikita nyo mali na ang mga ginagawa. Pero pag alam nyo naman na tama ang mga ginagawa nila, babayaan nyo sila para magkasundo kayo. Kaya, sana'y maging maayos ang lahat sa inyo. Na, wala bagang gulo pagka halimbawang wala kayong pakialaman. Kaya kadalasan minsan mga magkakapamilya nagkakaaway-away. Dahil ang iba nakikialam. Yan kasi ang salitang pakialamera. Laging gustong mag-involve ang salitang pakialamera. Nang dahil dyan, maraming nagkakaaway ng magkapamilya. Kahit may pamilya na yung kapatid, pinapakialaman pa. Kaya ayun, gulo. Wala man lang sinasabi na peace of mind. Makontento kayo kung anong buhay nyo ang pakialaman nyo. Kahit pa sabihin kapatid nyo yun, wala pa rin kayong karapatan na pakialaman kung anong mga desisyon niya sa buhay, lalo pat nasa tamang edad niya. Kayo rin, ganyan din ang gawin niyo. Huwag makikialam kung alam yung nasa tama naman ang taong pinapakialaman niyo. At higit sa lahat, kung hindi nyo naman pinapakain, huwag nyong pakialaman. Gets?